Sumemplang at dumausdos ang rider na yan sa Cotabato City at bumangga pa siya sa poste ng kuryente. Ang tricycle sa unahan nito hindi na mataan pero nang kumabig pa kaliwa patungo sa kabilang lane saka ito nasalpo ng paparating na motorsiklo. Tumila po na ang dalawang rider at nagtamo ng mga sugat ang tatlong rider na nasa ligtas ng kalagayan. Iniimbestigahan ang disgrasya. Kaugnay sa mga pinangalanang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa, naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sakaling may arrest warrant na sa kanila ang International Criminal Court, dapat munang dumaan ang mga ito sa local court bago ipatupad. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pipirma raw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa resolusyon ng minority bloc na nagsasabing kapag may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC, dapat dumaan muna ito sa local court. I promised Senator Bongo nung pinaresent sa akin yung draft resolution, sabi ko, pipirma ko kasi yan din ang aking position. Kasi nga, at the proper time, kapag may cause of action, ang Korte Suprema lamang ang pwede mag-decide. Dagdag ni Lacson, ayon sa Article 3, Section 2 ng Konstitusyon, dapat dumaan sa local judge ang isang search warrant o warrant of arrest bago maipatupad. Out of respect sa ating local courts, dapat man lang maglabas ng corresponding order para i-implement, hindi mag-issue ng warrant of arrest, para mag-implement yung ating local law enforcement agencies. Bukas magkakaroon din ng caucus lahat ng senador para pag-usapan ang ilang issue, kabilang ang matagal ng pagiging absent ni Senador Bato de la Rosa. Sa ngayon daw kasi, walang nakalagay sa Senate rules kung paano ito tutugunan. Ang meron lang kami, pagka I think 30 absences sa committee hearings, nawawala yung membership. Pero wala kami doon sa plenaryo kung ano mangyayari kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-absent ng isang miyembro ng isang senador. Sakaling maamyendahan ng Senate rules, hindi naman daw ito kailangang mag-apply kay De La Rosa, maliban na lang kung gawin nila itong retroactive. Sa ngayon, wala ring ethics complaint laban kay De La Rosa. Wala naman dahilan para hindi sumweldo kasi hindi naman siya nadidismiss. Pwede naman matanggal lang yung isang senador sa pamamagitan ng ethics committee kung grave yung offense, o kaya meron siyang final conviction sa court, o kaya meron perpetual disqualification. Pag-uusapan din sa caucus ang pulong ni Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo sa Chinese Embassy. Para nag-open ng avenue yung ambassador, nagsalita siya noon na let's talk. So hindi sarado yung kanilang pag-iisip tungkol dito. Maybe we should take that opportunity, grab the opportunity na mag-initiate na rin tayo ng dialogue. Pagkatapos yung DFA, nagsabi na rin sila na they can facilitate. Mas maganda na yung magkaharapan sa isang dialogue, not necessarily pagdebatihan kung ano ba yung issue, legal issues tungkol sa West Philippine Sea. Giit ni Lacson, hindi porket makikipag-usap tayo ay isinusuko na natin ang West Philippine Sea. Wala tayong sinusuko at hindi tayo umulyuko. Gusto lang natin maiwasan na yung maanghang na palitan ng salita through social media. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat po dahil flu season pa rin ngayon ayon sa Health Department. At sa gitna po niyan, may paalala ang mga doktor, lalo na kung mahigit isang linggo na ang inyong ubo at sipon. Nakatutok si Bon Aquino. Peak o kasagsagan talaga ng flu season ngayong Pebrero ayon sa Department of Health. Heto nga si Joshua, 3 araw nang may ubot sipon. Sobrang hirap. Lalo na't mayat-mayang nagkakaano yung yung ilong ko. Water therapy lang po. Oo, may okay naman po. Pero si Valentino, 2 linggo na raw may ubot sipon at hindi pa raw nagpapadoktor. Nag-go home remedy lang muna siya. Nag-ano ko ng warm water sa umaga. Tapos iniinit ko muna yung kalamansi, pinipiga sa kutsara. Tapos lalagyan ko konting asin, iinumin ko na yon. Ayon sa mga eksperto, ang mga nararanasan ngayong ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, lagnat at baradong ilong, maaaring dulot ng viral o bacterial infection. Pero ibang usapan na kung hindi pa yan gumagaling matapos ang 7 araw. Kung viral infection lang, kayang-kaya na ho nila, no, na
sa sarili nila. Pwede ho siguro mga 7 araw. Pero pag umabot na rin ho ng 7 araw, tapos talagang medyo malakas pa yung ubo, no? At saka yung sipon, then magpatingin na rin ho kayo. Kasi talagang hindi ho dapat nagtatagal ang mga ubo-ubo ho na yan, no? Ang mga may comorbidities anya tulad ng hika, sakit sa puso at COPD o chronic obstructive pulmonary disease, dapat magpakonsulta agad kung 5 araw nang may respiratory illness. Kung umuubo na ng 2 linggo o higit pa, mag-ingat din sa posibilidad ng tuberculosis. Ang bansa natin ay endemic for tuberculosis, no? Kailangan iisipin namin ang TB para ma-diagnose natin kaagad, no? So para mas ma-treat natin at ma-control natin ang tuberculosis. Dahil flu season ngayon, ayon sa DOH, dapat mag-ingat lalo na sa pabago-bagong panahon. Pag nag-iba kasi yung humidity ng hangin, nakakairita rin yan dun sa ating lalamunan, sa ating ilong. Kaya minsan iisipin natin, ano ba to, virus ba to? Pero actually, baka yung marami sa atin ay naiirita lang yung mga respiratory linings sa sinasabi. Payo ng DOH, uminom ng sapat na tubig maliban kung nagdadialysis, magkaroon ng healthy lifestyle at magpabakuna laban sa flu at pneumonia. Prutas at gulay, mas marami. Andun po yung mga vitamins and minerals na siyang pagpapalakas sa ating immune system. Ehersisyo, ganoon rin po para hindi tayo madaling mapagod. At yung disiplina, wag na ho mag-vape, wag na ho magsigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang binabantay ang low pressure area ang Pag-asa pero may 3 weather systems na nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorms ang shear line sa Visayas, Sorsogon, Masbate at Romblon. Easterly naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan. Habang northeast monsoon o amihan ang nagpapaulan sa Quezon, natitirang bahagi ng Bicol Region sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa ilang bahagi ng Aurora, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Mababa naman ang tsansa ng pagulan sa Metro Manila bukas. Idineklara ng US Supreme Court na labag sa batas ang malalaking taripa sa iba't ibang bansa na ipinataw ni President Donald Trump. Sa botong 6-3, pinagtibay ng mga mahistrado sa Amerika na walang kapangyarihan si Trump na magpataw ng mga taripa gamit ang batas na dapat ay para sa mga national emergency. Hindi ikinatuwa ni Trump ang pasya ng hukuman at bilang ganti, agad siya nag-anunsyo ng bagong global tariff. Mula sa 10% na unang inanunsyo, itinaas niya ito sa 15%. Dagdag po yan sa umiiral ng taripa sa mga produktong inaangkat ng Amerika, bukod sa mga critical mineral, metals at energy products. 19% ang tariff na unang ipinato ni Trump sa mga produktong ine-export o iniluluwas ng Pilipinas maliban sa mga produktong agrikultural, electronics at semiconductors. Sa isang pahayag, sinabi ng ating Department of Finance at Department of Trade and Industry na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Amerika para sa isang arrangement o kasunduan na makatutulong sa mga stakeholder.